ng ating mahal na Panginoong Kristo sa lahat, mga minamahal, muli ang ating pagpapabuot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinagbubukala ng lahat ng biyaya ng buhay na walang hanggan. Purihin ka, mahal na Panginoon. Glory, glory to God. We give double honor to our beloved and honorable pastor, Evangelist Waldo Estrada Almeda, the end-time prophet, our loving God and our beloved and honorable son pastor, Linus T. Almeda, our beloved Mama Dear, ang kalapong pagpapagal, ng mapanalangin, mag-aayuno, as extreme sacrifices, may namahal, ay nagbunga sa ating buhay. Pinagpala po tayo at nakilala po natin ang ating mahal na Panginoon ng sa buong katotohanan. Amen. Praise the Lord. At we give honor to all the beloved children, our beloved parents in the Lord, beloved Fish, beloved Miss Gideon, beloved family, our beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith, beloved family, our beloved Minister Willie James, Almeda Jr., beloved Tin, beloved family, and all the beloved children with the beloved families. Ito po, hallelujah, sa Pilipinas, sa buong mundo, sa United States of America at Canada, sa ating minamahal mga kapatiran mula po dito sa ating gawain sa Cagayan de Oro. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa buong Pilipinas, buong mundo. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po minamahal ay lubos na nagagalak, maminamahal, sapagkat tayo po ay nasa buong katotohanan. Buong katotohanan. Amen. Praise the Lord. Wala nang kasing pinagpala kundi tayo po ng mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sapagkat tayo po may mahal, hindi tayo ang naghirang sa ating mga sarili, bagkos ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ating po muna buksan mga minamahal, Haggai, chapter 2, verse 9. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng Haggai, Kabanata 2, ang talata ay 9. Ang huling kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maminamahal yung ginawang templo ni King Solomon. Maminamahal, halos lahat ng gamit ay ginto. Ay talagang napaka grandioso. Napakayaman sapagkat pinagpala ng ating mahal na Panginoon si King Solomon, the richest man in the world, na wala pang nakapantay hanggang ngayon. Amen? Amin na mahal. O kaya pala magpala ng ating mahal na ng katulad kay King Solomon eh. Amin na mahal. Wala pa nakapantay hanggang ngayon. Kahit sino pinakamayaman ng tao sa buong mundo, wala nakapantay sa kayamanan ni King Solomon. Amin na mahal. Iyon ay lingkod ng ating dakilang Diyos. Amen? Kasi pag-aari ng ating mahal na Panginoon lahat eh. Ginto at pilak, pag-aari ng ating mahal na Panginoon, siya ang may likha niyan, amin na mahal. Kaya kung sinong gustong pagpalain ng ating mahal na Panginoon, amin na mahal, ay talagang pagpapalain. Praise the Lord. Amin na mahal. Subalit, ang mga tunay na anak ng Diyos, hindi nakatingin sa material. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Oh, hallelujah. Ang sabi po dito, amin na mahal, yung templo na ginawa ni King Solomon, darating ang panahon, yung templo na gagawin ng ating mahal na Panginoon sa mga huling araw, sa mga huling panahon, mas higit pa. Mas grandioso pa. Amin na mahal. Ano po yung templong yon? Kung noon ay pinag-usapan, mga ginto, diamante, kayamanan, ngayon, ang pinag-usapan, espiritual. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Hallelujah! Amin na mahal, hindi po sukatan yung material na pagpapahala. Yan ang tinuro natin kagalang-galang magulang sa ating mahal na Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahin natin ang kaharian ng Diyos, ang kanyang kaluwalhatian. Maminamahal, ang kanyang katuwiran.
lahat ay pawang idaragdag na lamang sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kompleto yun. Amen? Amin na mahal. Salamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat tignan niyo pong ating banal na gawain sa buong mundo. Walang katulad ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Di ba, maminamahal, kamanghamanghang gawa ng ating mahal na Panginoon? Ha? Sino tayo, maminamahal, upang maging kabilang sa totoong gawain ng ating mahal na Panginoon? Ha? Marami ang nagnanasa. Marami ang nagnanais. Sabi nga po sa Banal na Kasulatan, many kings and prophets, amin na mahal, ay ninasa nila na maranasan yung ating naranasan ngayon. Amen? Pumalakpak mo muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Hindi binigay sa kanila. Hindi nila naranasan. Pero tayo, praise the Lord, purihin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God, hallelujah! Nagsimula ang ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon sa wala. Ang ating banal ministeryo nagsimula sa wala. Naglalakad lang ang ating kagalang-galang mahal na pastor, beloved Mama dear. Humahayo sa mga palengke, sa mga bilangguan, sa mga kalsada, sa bus, nagbibigay ng tracts. Nag-aayuno, inuusig, walang-wala. Ang beloved children, natutulog na walang kinakain. Dahil inuna ng ating beloved and noble parents in the Lord ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Hindi inisip ang pansarili, bagkus ang ating mahal na Panginoon, ang paluguran ng ating dakilang Diyos, sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Nung una tumanggi ang ating kagalang-galang mahal na pastor, maalala ko mga minamapatutuon at beloved noble parents in the Lord, ayaw ng ating kagalang-galang mahal na pastor. Sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Just like Moses, just like many prophets in the Bible, amin na mahal, nung sinugo, kinakausap ng ating mahal na Panginoon, tumatanggi sapagkat mahirap. Amen? Susuko mo ang iyong buong buhay. Walang tanong. Walang kondisyon. Siya ang masusunod, ang ating mahal na Panginoon. Napakahirap. Subalit, ang ginawa ng ating napakabait na mahal na Panginoon Hesus, nahulog sa bangin ang sinasakyang bus ng ating kagalang-galang magulang sa mahal na Panginoon. Maalala ko yung patutuo ng ating beloved parents in the Lord. Nung mahulog ang bus sa bangin, dahil ayaw ng ating kagalang-galang mahal na pastor na tanggapin ang alok ng ating mahal na Panginoon na sumunod sa pangangaral ng Ebanghelyo, nakasabit na lang sa ganito kalaki. Napaka-imposible. Amin na mahal. Subalit nung nangako ang ating mahal na Panginoon, yes, Lord. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Amen! Hallelujah! Nangako ang kagalang-galang mahal na pastor, opo, mahal na Panginoon. Hindi sinabi ng mahal na Panginoon, sige, ayaw mo, iba na lang. Diba, minamahal? Hindi ganun ang mahal na Panginoon. Kasi alam ng ating mahal na Panginoon kung sino ang karapat-dapat. Amen! Hallelujah! Before the foundation of the world, I have chosen you. Glory to God. Eh, si Father Andy rin eh. Tatanggi. Amen? Tumatanggi. Pero sino masusunod bandang uli?
Ating mahal na Panginoon, sapat siya may-ari ng ating buhay. Sabi mo si Jonah, di ba? Oh. Ayaw ko nga, mahal na Panginoon. Yung mga tao na yan, masasama eh. Dapat nga, mamatay sila eh. Hindi, Jonah. Pangaral mo sa kanilang ebanghelyo. Hindi po, mahal na Panginoon. Takbo. Tumakbo sa tawag ng ating mahal na Panginoon. Amen? O, ano nangyari? Sino rin nasunod bandang huli? Ang ating dakilang Diyos din nasunod. Amen? Kinain ng balyena. 3 araw, biro mo, ikaw kaya mapunta sa loob ng tiyan ng balyena, ano kaya ang itsura mo doon? Hindi ka na makahinga. Di ba? Ang kasama mo doon sa loob, para ka nasa pinakamaruming lugar sa buong. Di ba? Hindi mo na ma-imagine kung anong karumihan na nandoon sa ilalim ng tiyan ng balyena. Nasa impyerno na siya sa hirap. Doon siya nagsabi, Lord, suko na ako. Susunod na ako. Oh. Ano nangyari, mga minamahal? Ibinugas siya ng balyena doon mismo sa Ninive. Kung saan siya inutusan ng mahal na Panginoon, wala siya nagawa. Amen? Pero ang grabing himala, mga minamahal, yung napakasamang mga tao, kaaway nga, kalaban niya ng Israel yan. Na Ninive. Amin naman. Nung narinig nila, in 40 days, magsisi na kayo. Sabi ni God, napilitan siya mangaral. In 40 days. Kahit nagagalit yung kanyang damdamin, ayaw niya dahil gusto niya mamatay na sila dahil kaaway yan ng mga Israelita. Imagine mo, naman, nung sinabi niya, in 40 days, kung hindi kayo magsisi, pauulanan ng Diyos ang lugar na ito ng apoy at asupre. Maging katulad kayo ng Sodom and Gomorrah. Nung marinig ng hari, grabe, anong himala? Ang sabi ng hari, ha? Magsisi tayo? Sabi niya, walang kakain. 3 araw, baka sakali maawa ang Diyos sapagkat nabalitaan ko itong mga Israelita. Ito yung kanilang Diyos na nagpatawid sa kanila sa dagat ng Red Sea. Makapangyarihan yung kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Grabe mga himala! Sabi niya, totoong Diyos ang kanilang paglilingkuran. Mamamatay tayo kapag hindi tayo susunod. Ang sabi niya, lahat walang kakain, kahit hayop, kahit pinapas. Didiin ng mga bata. Walang kakain. Baka sakali maawa ang Diyos at iatras ang kanyang galit. Imagine, mga minamahal, 3 days, ginawa nila, nag-fasting sila, buong Ninive, Kingdom of Ninive, mga minamahal. Inatras ng mahal na Panginoon ang kanyang galit. Naligtas silang lahat. Purihin ang ating dakilang Diyos, hallelujah, sa pagsunod ni Jonah. Amen? Grabe, maminamahal. Kapag sumunod ang kanyang lingkod, marami ang naliligtas. Purihin ang ating mahal. Sumunod ang ating kagalang-galang malapastor. Ilan milyon na po tayo ngayon. At marami pa. Palapakan po natin ating buhay na Diyos. Hindi lang sa quantity, hindi lang sa dami, bagkus. Hebrews chapter 2 verse 3 and 4. Hindi lang sa quantity. Hindi lang sa dami. Hindi tayo nagpapadami. Sa quality. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga kaluluwang handa sa rapture. Palapakan po natin ang ating buhay na Diyos. Handa sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Hindi lang basta Kristiyano, nagpupuri ka nga dyan. Mali-mali naman at puro kasalanan yung ginagawa. Marami dyan, mamilang Kristiyano sa bibig lang. Hindi dinalisay. Amen? Kaya tignan niyo ang taga-Jesus Miracle Crusade. Kung anong puno, siya ang bunga. Amen? Anong tinuro natin kagalang-galang mahal na pastor? Sinusubok ka? Aba, magpasalamat ka sa mahal na Panginoon. May problema ka?
Kung ano-ano pinagdadaanan mong kahirapan, aba magpuri ka sa ating dakilang Diyos.